What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Hello guys, good morning sa ating lahat. Isang nakakalokang morning to everybody, mga syala. Nakakaloka, it's been 3 or 4 days din nang hindi tayo nakapag-vlog. And mag-respond lang tayo sa mga questions sa ating comment section. Mga questions and mga pangutana, ganyan. Ayan, tingnan lang natin. Let's go. Ayan. Merong nag-comment dito about sa paglipat ko sa Texas, kung mababa daw yung sahod sa Texas. For me, ay iba-iba naman. Iba-iba naman yung meron tayong iba-ibang experience, iba-ibang specialization. So, kahit dito sa Ohio may mga mababang sahod din. At saka it really depends on the cost of living. Kahit napakataas pa ng sahod mo, kung napakataas din ng cost of living, hindi rin siya parang worth it, kumbaga. So one of the reason why I transferred to Texas, because the cost of living in Texas is much cheap. Sa lilipatan ko is much cheaper dito sa compare dito sa tinitirhan ko or nasa area ako ngayon. And at the same time, mas mataas yung magiging sahod ko compare sa dito na nandito ako sa Ohio. So it is much better for me na lumipat ng Texas. So ang sahod naman is hindi naman po yan nakadepende. Saan kaya galing planeta tong si Sweet, sino ba yon? Si Sweet 8660. 'Di ba? Saang planeta ka ba galing? Galing ka bang Mars or what? Shyalak, napaka-bitter nito. Isa din to sa mga Shyalak at basher maybe. Tingnan natin yung mga history ng mga comment ng Shyalak na to. Mainit lang sa Texas. Mainit sa summer. Pero sa ibang season, hindi na siya mainit. Shyalak. Siguro sa summer lang na sobrang init, pero hindi naman all year round na napakainit sa Texas. That's based from what I heard. Hindi katulad sa dito, sa lilipatan kong ospital, lilipatan kong area, yung parang aalisan ko is that kapag winter, which runs from I think November or December up until March, halos 4 na buwan na nakakaloka yung weather dito, hanggang April pa nga, napakalamig, nagsusnow, delikado mag-drive sa daan, mga ganyan, nakakaloka in short. So mas gusto ko pang mainit kasi at least walang snow. Sanay ako sa init kasi galing akong Middle East. Mas sobra pa yung init sa Middle East kapag summer. Halos, diba? Pero nakakapaglakad-lakad pa kami at namamasyal kahit ganun ang perting initan. Diba? Ayan. Eto naman, dito mag-react naman tayo dito sa comment. Ito, kakarating mo pa nga lang, still adjusting, retirement na iniisip mo. Tapos merong parang emoji na laugh na sa adjustment period ka pa lang. Kailan ka mag-iisip ng retirement mo? Kapag 65 ka na, kapag
60 ka na, o kaya kapag 58 ka na, kapag 55 ka na. Nakakaloka namang itong si Sweet Life. Saan ano kaya ito, no? Saan kayang planeta ito galing? At hindi ko maintindihan yung pag-iisip nito. USRN ba ito or what? Nagtatago, walang ano, tingnan nyo, walang profile picture, ano lang, shalak. Nakakaloka, no? Ang pag-iisip at pagpaplano sa retirement ay dapat gawin mo na habang bata ka pa, or pagkarating mo dito, dapat alam mo na yung mga goal mo. Kasi sometimes, maraming mga tao dito ang naliligaw ng landas, maraming hindi naman sa naliligaw na ng landas na nagshabu or kung ano man. Pero maraming mga tao dito ang nakakalimutan yung retirement and nagigising na lang kapag matanda na sila. Ang pagpaplano sa retirement or ang pagpaplano para sa kinabukasan ay dapat ginagawa much better upon landing here in America. Once you started your new job, your first job here in America, dapat napagplanuhan mo na. In what way? Hindi naman sinasabi na parang magplano ka for retirement ngayon, next year magre-retire ka na. Of course not. Dapat alam mo kung hanggang kailan ka lang magtatrabaho sa bedside, kung hanggang kailan ka lang dito sa Amerika, kung balak mong mag-retire sa Pilipinas. 'Di ba? Habang ngayon pa lang, alam mo na, para na pagpaplanuhan mo, mag-i-invest ba ako dito sa mga 401k ko, Roth IRA, anong gagawin kong plano pagdating sa salary ko, every paycheck or every month. Magpaplano ka for retirement kapag 58 years old ka na at kapag 60 years old ka na. Ito talaga yung mga Ano kayang nakain nito? Siguro lumaklak itong si Sweet 8660 ng mga 4 na betchin or 6 na betchin. Nakakaloka talaga, no? Naloloka ako sa mga comment nito. Tapos, nag-ano pa doon. Meron pang comment. Wow, 3 months pa lang, uuwi na kaagad. Pinag-uusapan. Swerte ka nga sakali ka na. Yung iba, makalipat sakali, may ratio at mataas ang sahod. Mas malaki. In terms of sahod, guys, nakadepende naman yan. Kahit sobrang laki pa ng sahod mo, kung hindi naman commensurate to the cost of living or hindi naman siya yung parang mas mataas kesa sa cost of living or ginagastos mo, baliwala pa rin. Or malay mo, masaya siya doon sa Pilipinas, 'di ba? Hindi natin alam kung ayaw niya, 'di ba? Hindi natin pwedeng ipilit kung anong gusto natin sa isang tao. Diba? Sabi pa dito. Nakakaloka talaga itong si Wow, 3 months pa lang. Shalak. Shalak. Parang pati mga comments ng mga ibang subscriber, parang inaano niya, or ibang mga konars natin na nagko-comment dito. Shalak, napaka-shalak. Galing sigurong ibang planeta itong shalak na to, no? Ayan, update lang guys about sa apartment kung saan tayo titira, mga shalak. Finally, titira tayo sa Willowbrook. Doon ako titira guys. Okay na yon. Hopefully nagaantay na lang ako ng mga final notice or final offer pagdating sa trabaho natin. Pero sana within this week masettle na lahat, makapili na tayo kung saan tayo magtatrabaho. Wow, mamimili. Ayan, sa bago nating lilipatan, sasabihin ko sa inyo next week kung magkano yung naging cost, kung magkano yung mga gastos natin pagdating sa apartment bago tayo makalipat doon.
O, di ba? Costing. Magkano ba talaga? Magkano ang ginastos ni Nurse Can para makalipat sa new apartment? May deposit ba? Advance ba? Wave ba? Ganito, ganyan. Ayan. Sasabihin ko sa inyo, guys, on the next vlog kasi baka malate na tayo kapag hindi pa natin tinapos dito, guys. Tapos, ano pa? Yun. I think yun lang. Sa new apartment natin, meron na tayong washer and dryer, meron na tayong mga meron ng washer and dryer, may pool, may gym, maganda yung amenities mga syalak. O siya, sige na, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa palaging panonood ng aking vlog. Very short vlog lang ito para lang ma-update kayo sa kung anong nangyayari sa akin. Maraming salamat po and see you on my next vlog. Shalak!